GMRC 5, Quarter 2, Week 5. Ang tungkuling ginagampanan ayon sa pananampalataya ng mga kasama sa pamilya. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa tungkuling ginagampanan ayon sa pananampalataya ng mga kasama sa pamilya. Mga layunin. Una, nakakikilala ng mga tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya. Pangalawa, naipaliliwanag na ang mga tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya ay dapat gampanan ng sama-sama upang mapatatag ang ugnayan sa Diyos at mapanatag ang kalooban sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Pangatlo, nailalapat ang mga sariling paraan ng pagtupad sa tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya. Unang araw. Maikling balik-aral. Titik A. Panuto. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay sa pagsagot ang mga pagsasalarawang ibinibigay. Para sa unang bilang, siya o sila ay ang mga kapatid mong babae na nakakatanda sa iyo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay ate. Para sa pangalawang bilang, siya o sila ay ang mga kapatid mong lalaki na nakakatanda. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay kuya. Pangatlo, siya ang itinuturing na ilaw ng tahanan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay nanay. Pang-apat, siya ang itinuturing na haligi ng tahanan. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay tatay. Panglima, siya ang pinaka nakakabata mong kapatid. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay bunso. Para sa kasunod na bahagi. Titik B. Panuto. Basahin at unawain ang bawat pangusap. Iguhit ang check kung ito ay nagsasaad ng kawastuhan. At X naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang pangunahing tungkulin ng magulang sa pamilya ay magbigay ng pagmamahal at proteksyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay check! Pangalawa,
Ang karaniwang tungkulin ng ina sa pamilya ay mag-aral ng mabuti sa eskwela. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay X. Pangatlo, dapat maging pasaway ang kapatid upang maging mabuting kasapi ng pamilya. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay X. Pang-apat, ang mga lolo at lola ay maaaring magbigay ng payo at gabay sa mga magulang at apo. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay check. Panglima, ang tungkulin ng mga anak sa pamilya ay sumunod sa mga utos ng mga magulang at igalang ang bawat kasapi nito. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay check. Panghihikayat na gawain. Paano to? Punan ang acrostic o word puzzle sa ibaba. Isulat ang mga salita, parirala o pangungusap na iyong maiugnay sa salitang pamilya. Sagutin na natin para sa titik P. Pagmamahal sa isa't isa. Para naman sa titik A. Alalay sa panahon ng pangangailangan. M. Magkakasama sa hirap at ginhawa. I. Inspirasyon sa araw-araw. L. Laging nandiyan kahit anong mangyari. Y. Yaman ng puso at damdamin. A. Araw-araw na suporta at gabay. Mga katanungan at sagot. Una, paano mo mailalarawan ang gawain? Tama! Ang gawain ay isang malikhaing paraan upang maipahayag ang kahulugan at kahalagahan ng pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga salita o pariralang may kaugnayan dito. Nakakatulong ito upang mapalalim ang pag-unawa sa papel ng pamilya sa ating buhay. Pangalawa, ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagbibigay ng mga salita o pariralang may kinalaman sa salitang pamilya? Magaling! Ang aking mga batayan ay ang mga karanasan sa sariling pamilya, pagmamasid sa ibang pamilya, mga aral mula sa paaralan at simbahan, at ang mga katangian ng isang matibay at mapagmahal na tahanan tulad ng pagmamalasakit, pagtutulungan at pagkakaisa. Pangatlo, gamit ang mga salita, parirala at pangusap na iyong isinulat. Anong isang kaisipan ang iyong natutunan tungkol sa pamilya? Napakagaling! Ang pamilya ay isang matibay na haligi ng pagmamahalan at suporta
na nagbibigay ng lakas, inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. Isang yaman na hindi mapapantayan ng kahit anong material na bagay. Para naman sa kasunod na bahagi. Panuto. Awitin at suriin ang kanta sa ibaba sa tono ng leron-leron sinta. Pagkatapos kantahin, sagutin mo naman ang mga katanungan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng lipunan. Ang mga kasapi ng pamilya ang mga unang nakakasalamuha at nakakaimpluwensya sa bawat tao. Sa pamilya, unang natutunan ang bawat pagpapahalaga na isinasabuhay ng bawat individual tulad ng pananampalataya. Malaki ang gampanin ng pamilya sa paghubog ng pananampalataya ng bawat miyembro nito. Sa pamamagitan ng pagiging halimbawa at pagbibigay ng gabay sa mga nakababatang miyembro, higit na napapalalim ang pananampalataya ng bawat isa. Narito naman ang ilan sa mga tungkulin na dapat isakatuparan upang mapaunlad ang pananampalataya ng mga kasapi ng pamilya. Una, pagsasagawa ng panalangin. Ang pamilya ay maaaring magtakda ng mga panahon para sa panalangin sa bahay. Ito ay magbibigay daan sa bawat miyembro ng pamilya na palakasin ang kanilang ugnayan sa Diyos. Pangalawa, pagtuturo ng mga aral ng pananampalataya. Ang mga magulang ay maaaring magbahagi ng kanilang kaalaman at pananampalataya sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagturo ng mga banal na kasulatan, mga aral ng relihiyon, at mga pang-araw-araw na pag-aaral ng pananampalataya. Pangatlo, pagkikilahok sa mga panrelihiyong gawain. Ang pamilya ay maaaring maging aktibo sa kanilang relihiyosong komunidad sa pamamagitan ng pagkikilahok sa mga serbisyo, pagtitipon, at iba pang gawaing panrelihiyon. Ito ay magbibigay daan sa mga miyembro ng pamilya na makaranas ng mas malalim na ugnayan sa kanilang pananampalataya. Pang-apat, pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa, ang pamilya ay nagbibigay ng isang mapagmahal at mapanagutang kapaligiran kung saan maaaring lumago at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa.
Sa pamamagitan ng mga gawain at halimbawa ng pamilya, ang mga miyembro nito ay maaaring magkaroon ng mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya at mas malalim na ugnayan sa Diyos. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Paano to? Hanapin ang mga sumusunod na salita sa talahanayan. Pagkatapos, alamin ang mga kahulugan ng mga ito. Sagutin na natin. Una, panalangin. Pangalawa, lumikha. Pangatlo, pagdarasal. Pang-apat, ugnayan. Pang-lima, pamilya. At pang-anim, relihiyon. Mga kahulugan. Pamilya, lumikha, relihiyon, ugnayan, panalangin. Una, ito ay gawain ng pagkakaroon ng malalim na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kinikilalang lumikha. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay panalangin. Pangalawa, ito ay ang pangunahing unit ng lipunan kung saan ang mga kasapi ay nagbibigay ng suporta, pagmamahal at proteksyon sa isa't isa. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay pamilya. Pangatlo, siya ang kinikilalang gumawa sa daigdig at sa lahat ng may buhay na namumuhay dito. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay lumikha. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa koneksyon, relasyon o kaugnayan sa pagitan ng dalawang bagay, entidad o individual. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay ugnayan. Panglima, ito ay sistema ng mga paniniwala, ritual at mga gawaing panrelihiyon na nakatuon sa isang espiritual na konsepto, Diyos o mga banal na bagay. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay relihiyon. Ikalawang araw. Unang aralin, ang kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng sariling pananampalataya. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? I-decode ang sumusunod na mga salita upang mabuo ang isang kasabihan. Gamiting gabay ang katumbas na bilang ng bawat letra.
Sagutin na natin! Basahin natin! The family that prays together stays together. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling kung ganon! Narito ang salin sa Filipino. Ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Mga katanungan at sagot. Una, paano mo mailalarawan ang gawain? Tama! Ang gawain ay isang uri ng palaisipan o decoding activity na gumagamit ng mga numero upang tukuyin ang mga letra sa alpabeto. Ito ay isang masayang paraan ng pagkatuto na hinahasa ang kasanayan sa pagbasa, pag-aanalisa, at pagkilala sa mga kasabihang may malalim na kahulugan. Pangalawa, ano ang nais iparating ng kasabihan? Mahusay! Ang kasabihang the family that prays together stays together ay nagpapahiwatig na ang pamilya na sama-samang nananalangin ay mas tumitibay ang ugnayan at pagmamahalan. Sa pamamagitan ng pananalangin, mas nagiging matatag ang pananampalataya at samahan ng bawat isa sa pamilya. Ang espiritual na koneksyon ay nagsisilbing gabay at lakas lalo na sa panahon ng pagsubok. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Mula sa kasabihan sa itaas, gumawa ng isang poster na magpapakita ng mga kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng mananampalataya. Gawing gabay ang rubrics. Paglalapat at pag-ugnay. Aralin natin ang mga tungkulin ng magulang o tagapangalaga sa paghubog ng pananampalataya. Una, turuan ang mga anak tungkol sa Diyos at sa pananampalataya. Pangalawa, isabuhay ang mabuting asal at Kristiyanong pamumuhay bilang ehemplo. Pangatlo, hikayatin ang regular na panalangin at pagsisimba bilang pamilya. Pang-apat, maglaan ng oras sa pagbabahagi ng mga kwento mula sa Biblia o banal na kasulatan. Panglima, ituro ang pagpapatawad, pagmamahal at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Pang-anim, gumabay sa paggawa ng mabuti at tamang pagpapasya ayon sa pananampalataya. Tukuyin na rin natin ang mga tungkulin ng mga anak sa pananampalatayang itinuro sa kanila. Una, igalang at sundin ang mga magulang
sa mga aral na may kaugnayan sa pananampalataya. Pangalawa, manalangin at makinig sa salita ng Diyos. Pangatlo, magsimba at aktibong makilahok sa mga gawaing panrelihiyon. At pang-apat, magpasalamat sa Diyos sa araw-araw at humingi ng tawad kung may pagkukulang. Mga bata, tandaan, ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Pangalawang aralin, mga epekto ng panalangin at pagsamba sa ugnayan ng pamilya. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Unan ang talahanayan sa ibaba tungkol sa mga gawain sa pananampalataya at kung ito ay iyong naisasagawa. Maging matapat sa pagsagot nito. Para sa unang bilang, nagdarasal ako kasama ang aking pamilya. Ano ang iyong sagot? Pangalawa, nagsisimba o sumasamba ako kasama ang aking pamilya. Ano ang iyong sagot? Pangatlo, isinasabuhay ko ang mga aral na natutunan ko sa aming relihiyon. Ano ang iyong sagot? Ang panalangin o pagdarasal, ang isa sa mga pangunahing gawaing panrelihiyon na itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang panalangin ay itinuturing na pinakamabisang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay may mga positibong epekto sa ugnayan ng pamilya. Narito ang ilang mga epekto nito. Una, magkasama-sama ang bawat kasapi ng pamilya. Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay maaaring maging pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na magkasama-sama at magkaroon ng panahon ng pag-uusap at pagtutulungan. Ito ay maaaring magpalakas ng samahan at pagkakaisa sa pamilya. Pangalawa, magkaroon ng tiwala sa isa't isa. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagtitiwala sa isa't isa sa pagdadasal bilang isang pamilya. Maaaring lumakas ang tiwala ng bawat isa sa kanilang kakayahan na malampasan ang mga hamon at mga pagsubok sa buhay. Pangatlo, pagkakaroon ng pagkakaisa. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagkakaisa sa mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigay ng suporta sa bawat isa sa pag-abot ng mga pangarap at ambisyon. Pang-apat, magkaroon ng gabay sa pang-araw-araw na gawain.
Ang panalangin ay maaring magdulot ng pagkakaroon ng patnubay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan na maaring maging gabay sa mga miyembro ng pamilya sa kanilang mga desisyon at hakbang sa buhay. Sa makatuwid, ang panalangin ay maaring magdulot ng maraming positibong epekto sa ugnayan ng pamilya. Mula sa pagpapalakas ng samahan hanggang sa pagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa mga panahon ng pagsubok. Pinatnubay ang pagsasanay. Paano to? Matapos malaman ang mga epekto ng panalangin at pagdarasal sa ugnayan ng pamilya, magbigay ng tig-isang tiyak na gawain sa loob ng iyong pamilya na magpapakita ng mga ito. Gamiting gabay ang graphic organizer sa ibaba. Maaaring hingin ang tulong ng mga kasapi ng iyong pamilya sa pagsagot sa gawain. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Paano to? Gumawa ng isang panalangin o dasal para sa iyong pamilya. Maaari itong sarili mong gawa o panalangin na itinuturo sa iyong pamilya. Kuhanan ng video ang sarili habang binabasa ang nagawang panalangin sa harap ng inyong pamilya. Maghanda sa pagbabahagi nito sa klase. Ikatlong araw. Pangatlong aralin, mga tradisyon ng pamilya na may kaugnayan sa pananampalataya. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Ang bawat relihiyon ay may mga sariling tradisyon at mga paniniwala. Ang mga tradisyon at paniniwala ay may mahalagang papel sa paghubog ng pananampalataya ng bawat isa. Narito ang ilang mga kahalagahan kung bakit nararapat ituro ng mga magulang o tagapangalaga sa mga nakakabatang miyembro ng pamilya ang mga paniniwala at tradisyon na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Una, bilang mapagkakakilanlan. Maaari mo ba itong basahin?
Pangalawa, maipasa sa susunod na henerasyon. Basahin mo ito. Pangatlo, pagpapanatili ng kapanatagan. Basahin mo ito. Pang-apat, pagpapalakas ng mga ugnayan sa pamilya at komunidad. Basahin mo ito. Panglima, pagpapalakas ng pananampalataya. Basahin mo ito. Sa kabuuan, mahalaga ang mga tradisyon at paniniwala sa paghubog ng pananampalataya dahil ito ay naglalaan, nagsisilbing pundasyon, kahulugan at ugnayan ng tao sa kaniyang sariling kultura, relihiyon at kapwa-tao. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Sa kabuuan, ang pamilya ay naglalarawan ng isang napakahalagang bahagi sa paghubog ng pananampalataya ng isang individual. Sa pamamagitan ng kanilang mga halimbawa, mga aral at pagtutulong, ang pamilya ay nagbibigay ng malalim na pundasyon at suporta para sa pagtuklas at paglago ng bawat miyembro sa kanilang pananampalataya.
Paano to? Matapos ang kabuuang aralin, magsulat ng 5 mga bagay o aral na iyong natutunan. Pagkatapos ay ibahagi ito sa iyong katabi. Palagdaan din ito sa kanya bilang tanda na naibahagi mo ito sa kanya. Pagninilay sa pagkatuto. Paano to? Kumpletuhin ang pangusap upang masukat ang pagkakaunawa mo sa paksa. Sagutin na natin. Ang pamilyang nananalangin at sumasampalataya ng sama-sama ay nagkakaisa, tumitibay ang samahan at mas nagiging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Pagsusulit. Para sa unang bahagi. Paano to? Basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang T sapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Una, ang pamilya ay nagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng kanilang sariling pananampalataya. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay T o tama. Pangalawa, ang bawat miyembro ng pamilya ay may kalayaang pumili ng relihiyon o pananampalatayang kanilang sasalihan. Ito ba ay T o M? Tama! Ito ay T. Pangatlo, ang suporta at pagmamahal ng pamilya ay hindi nakakatulong sa paglago ng pananampalataya ng bawat miyembro. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay M. Pang-apat, ang panalangin ay itinuturo ng mga magulang upang mapalakas ang ugnayan ng pamilya sa kinikilala nilang lumikha. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay T. Panglima, ang mga tradisyon o seremonya ng pananampalataya ay hindi dapat pinagsasaluhan ng pamilya. Ito ba ay T o M? Tama! Ito ay M. Pang-anim, hindi mahalaga ang pagtuturo ng magulang ng pananampalataya sa kanilang mga anak dahil matututunan naman nila ito sa sarili nila habang lumalaki. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay M. Pang-pito, ang pagturo sa mga bata ng mga aral at kwento mula sa banal na aklat ay isa sa mga paraan upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay T. Pangwalo, ang kabutihan at pagmamahalan ang pangunahing layunin na nais ituro sa pananampalataya. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay T. Pang-siyam,
Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay maaaring maging pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na magkasama-sama at magkaroon ng panahon ng pag-uusap at pagtutulungan. Ito ba'y TOM? Mahusay! Ito ay T. Pang-sampu, ang panalangin ay ginagawa lamang kung may mga bagay na nais hilingin o makamit. Ito ba'y TOM? Napakagaling! Ito ay M. Para sa pangalawang bahagi, paano to? Basahin at unawain ang bawat katanungan o pahayag. Bilugan ang letra ng tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ano ang unang paaralan ng isang individual sa paghubog ng kanyang pananampalataya? A. Simbahan. B. Paaralan. C. Pamilya. D. Kaibigan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay C. Pamilya. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang unang dapat maging mabuting halimbawa o modelo ng isang bata tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya? A. Simbahan. B. Paaralan. C. Pamilya. D. Kaibigan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay C. Pamilya. Pangatlo, anong gawain ang nagbibigay ng pagkakataon sa pamilya na magkasama-sama at magdarasal? A. Pagluto ng hapunan. B. Paglalakad sa park. C. Pagdarasal bilang isang pamilya. D. Panonood ng TV. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay C. Pagdarasal bilang isang pamilya. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng mga magulang sa pagtuturo ng mga aral ng pananampalataya sa kanilang mga anak? A. Maging mabuting halimbawa sa mga anak. B. Maipasa ang mga tradisyon at paniniwala sa pananampalataya. C. Maging gabay sa pagsasabuhay ng mga aral sa pananampalataya. D. Lahat ng nabanggit. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit. Panglima, bakit mahalaga ang suporta at pagmamahal ng pamilya sa paglago ng pananampalataya? A. Hindi ito mahalaga. B. Dahil nagbibigay ito ng lakas at pag-asa sa bawat miyembro. C. Dahil nagtuturo ito ng pagiging makasarili. D. Dahil nagpapakita ito ng kasamaan ng kapwa. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay B. Dahil nagbibigay ito ng lakas at pag-asa sa bawat miyembro.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa na ang mga tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya ay dapat gampanan ng sama-sama upang mapatatag ang ugnayan sa Diyos at mapanatag ang kalooban sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Natutuhan ko rin ang mga sariling paraan ng pagtupad sa tungkulin ng pamilya sa paglinang ng pananampalataya. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.